Sa paglipas ng ilang taon ay nagkaanak si Agatha at Riva ng kambal na lalaki, habang si Shaira at Gia naman ay biniyayaan ulit ng anak na babae. Pareho silang masaya kasama ang kani-kanilang pamilya. "Nasaan na naman ang anak mo?" tanong ni Gian kay Shaira habang nasa harapan sila ng hapagkainan. "Nandun na naman siguro kila ate," sagot ni Shaira matapos lagyan ni Gian ng pagkain ng plato nito. "Ikaw, Elton, alam mo ba kung nasa ng kambal mo?" "Hindi ko alam, Dad," wika ni Elton matapos tung magsubo ng pagkain. "Daddy, ayak mo nito," wika ni Ali at sinubo sa kanyang pagkain nito na nasa kutsara niya. Napangiti naman si Shaira habang nakatingin sa ginawa ng bunso nilang anak. "Bakit ba pinapakain mo pa kay Daddy? Yang nilawayan mo?" tanong ni Elton sa kanya. "Daddy, si Kuya inaaway na naman ako." "Hindi kita inaaway, sinasabihan lang kita," wika ni Elton, habang malakas na umiyak si Ali. "Tama na yan," wika ni Gian. "Hayaan mo na yung kapatid mo," wika ni Gian kay Elton. Matapos silang kumain ay pumasok na si Elton sa room niya. Napatingin naman siya sa kanyang phone na makita itong tumunog. "Bakit?" Baliwala na wika nito habang naka-loudspeaker ang kanyang phone at nilagay niya ulit ito sa kanyang mesa. "Nasan ka?" Napakunot ang noon niya dahil sa tanong ni Elmo sa kanya. "Hindi ba dapat akong magtanong niyan sa iyo?" Napangiti naman si Elmo sa kabila dahil sa narinig niya sa kanyang kambal. "Masyado ka talagang seryoso. Pwede mo ba akong puntahan?" "Puntahan? Bakit? Ano na naman ba ang ginawa mo?" "Wala akong ginawa. Gusto ko lang napuntahan mo ko dito." "Hindi mo ko driver," wika ni Elton at pinatay ang tawag ni Elmo. Muli na naman itong tumawag sa kanya, kaya wala siyang nagawa kung hindi sagutin ang tawag ng kambal niya. Alam niya kasi na hindi ito titigil sa pagtawag hanggat hindi niya ito sinasagot. "Ano ba, Elmo? Hindi mo ba alam na busy ako? Kailangan kong pag-aralan ang negosyo natin," inis na wika ni Elton sa kanya. "Wala akong pakialam. Ang gusto ko, puntahan mo ko dito." Inis na pinatay ni Elton ang tawag niya at kaagad na tinext si Elmo. Wala kasi siyang magawa kung hindi ang puntahan to. Alam niya na may ginawa na naman itong kalokohan, kaya ito nagpapakuha sa kanya. Matapos matanggap ang text ni Elmo ay agad na siyang bumaba at kinuha ang susi sa isa niyang sports car. "Aalis ka ba, anak?" tanong ni Shaira nang makita niya sa Elton na bumaba. "Yes, Mommy." "Saan ka pupunta?" "Susunduin ko lang si Elmo." "Ganun ba? Tawagan mo na rin ang mga bodyguard natin," wika ni Shaira habang tumango si Elton sa kanya. Sa tatlong anak ni Gian at Shaira ay si Elton na ang laging sumusunod sa kanila. Hindi rin ito tinatakasan ng kanyang mga bodyguard. Hindi katulad kay Elmo at Ali. "Sinong tinatawagan mo?" tanong ni Gian nang makapasok si Shaira sa room nila. "Mga bodyguard." "Bakit?" "Umalis si Elton, susundin daw ang isang anak mo," sagot ni Shaira sa kanya. "Bakit hindi ako sinama ni Kuya, Mommy?" maktol na wika ni Ali. Kahit na dalaga na kasi ito, ay sa kwarto pa rin nila ito natutulog. "Nagmamadali ang kuya mo," sagot ni Shaira sa kanya. "Daddy, pabalikin mo si Kuya!" Iyak na wika nito kaya napakamot si Gian sa kanyang ulo. Si Shaira naman ay tuwang-tuwa sa itsura ni Gian. "Naging tatlo na talaga kayo," bulong ni Gian sa kanya. Kaya malawak na napangiti sa kanya si Shaira. "Bakit ka pa kasi sumama?" tanong ni Elton kay Ali matapos itong balikan. Matapos kasi siyang tinawagan ni Gian ni kagad siyang bumalik dahil alam niya ugali ng kapatid niya. Hindi kasi ito titigil kapag hindi natutupad ang gusto. Magkasing ugali kasi sila ng kambal niyang sa Elmo. "Pinapagalitan mo na naman ako, Kuya. Hindi mo talaga ako love." Nahiling si Elton dahil sa sagot ni Ali sa kanya. "Anong hindi? Nagtatanong lang naman ako." "Kahit na," sigaw nito sa kanya kaya naiiling siya dito. Nang marating nilang isang bar ay agad na lumabas si Elton at umikot ito sa kabila para buksan ang pinto ng kotse. Matapos niya itong buksan, ay agad na lumabas si Ali. "Walang hiya ka!" Gulat na napatingin si Elton sa babae. Sumugod sa kanya at pinagsasampal siya. "Hoy, bakit mo sinasaktan si
Hindi natapos ni Ali ang kanyang sasabihin nang harapin siya ng babae at biglang sinabunutan. Galit na napatingin si Elton sa kanya dahil sa ginawa niyang pananakit sa kanyang kapatid, kaya mabilis niya itong itinulak. Agad na lumapit ang kanilang mga bodyguard at mahigpit na hinawakan ang babae. Alakas na loob mo na saktan ng kapatid ko. Kung ako lang yun, mapapatawad pa kita. Pero ang kapatid ko pa talaga? Galit na wika ni Elton sa kanya. Patayin niyo yan! Agad na sumigaw ang babae dahil sa sinabi ni Elton. Elmo, huwag mong gawin sa akin to. Alam mong mahal na mahal kita. Sigaw ng babae sa kanya habang kinakaladkad ito sa kanilang mga tauhan. Hanapin niyo siya, utos niya sa ibang mga bodyguard niya. Kuya! Tuwang sigaw ni Ali nang makita niya si Elmo. Hello my princess! Ngiting wika ni Elmo habang mahigpit siyang niyakap ni Ali. Dahil ba sa babaeng yun? Tanong ni Elton sa kanya. Babae? Sinong babae? May bago ka na naman bang babae? Tanong niya kay Elton kaya masama niya itong tinignan. Shut up! Inis daw wika ni Elton sa kanya. Kaya napahalakhak sa Elmo. Kinabukasan ay maaga nang ginising ni Gian ang mga anak niya dahil may pasok ang mga ito sa school. Si Shaira naman ay naghahanda na rin para sa pagpasok nila ni Gian sa office. Nasa na bang mga kuya mo? Tanong ni Gian sa anak niyang si Ali. I'm here, Dad, wika ni Elton habang nakasunod si Elmo sa kanya. Bilisan niyo na, wika ni Gian habang hawak niya sa isang kamay si Shaira at sa kabilang naman ay si Ali. Agad na sumakay si Elton at Elmo sa kanya-kanya nilang sports car habang nakasunod sa kanila ang kanilang mga bodyguard. Matapos silang ihatid ni Gian at Shaira ay kagad na silang umalis. Nasa labas din ng campus ang kanilang mga bodyguard na nagbabantay sa kanila. Kuya! Napalingon si Elton at Elmo matapos nilang marinig ang boses ni Jason. Hi! Mahigpit na yumakap si Ali kay Jason na makalapit to sa kanila. Kuya! Akmang yayakapin sana ni Ali si Jay pero mabilis tong umiwas sa kanya. Kuya si Jay! Napakamot si Jay sa ulo niya matapos siyang tingnan ng masama ni Elmo. Pagbigyan niyo ng baby natin. Mapang-asar na wika ni Elmo kaya masama siyang tinignan ni Ali. Biro lang, sige na pumasok na kayo, wika ni Elmo. Kaya agad nang humalik si Ali sa kanila ni Elton. Nang pumasok si Elmo at Elton sa kanilang classroom, ay agad na silang umupo sa kanya-kanya nilang upuan. Si Elmo naman ay agad na nakipagkwentuhan sa mga babaeng kaklase nila, habang si Elton ay tahimik na nakaupo. Nang sumapit ang break time ay kaagad na lumabas si Elmo habang si Elton ay nakafocus pa rin sa pag-aaral ng business nila. Mukhang may gulo, narinig ni Elton na wika na kaklase niya. Elton, sambit nito sa kanya kaya nilingon niya ito. What? Kunot noon na wika nito sa kanya. Mukhang kapatid mo yata yun, wika nito sa kanya habang nakatingin sa bintana. Tumayo si Elton at napatingin sa bintana dahil alam niyang siya Elmo na naman ito dahil mahilig itong pumasok sa gulo. Pero gulat siya nang napatingin nang makita si Ali. Shit, inis na wika niya at dali-daling lumabas. Sinong may gawa nito sa'yo? Tanong ni Elmo nang malapitan itong kanyang kapatid. Siya lang ang nadapa. Wika ng babaeng kasama ni Ali. Agad naman itong napapitlag nang biglang sumigaw sa Elmo. Bakit siya nadapa? Siguro tinulak mo. Galit na wika ni Elmo sa kanya habang mabilis tong nag-iling. Hinubad naman ni Elmo ang damit niya at sinuot ito kay Ali. Dahil basa ang damit nito. What's happening here? Mabilis na nilapitan ni Elton si Ali at tinignan ang katawan nito. Nang makita nitong may galos ang braso ni Ali, ay mabilis nitong tinadyakan ng mga taong nasa paligid ni Ali. Hoy, huminahon ka nga, awat ni Elmo sa kanya. Kilala niya si Elton kapag nagagalit at walang makakapigil dito kung hindi ang daddy nila at siya. Nakita mo bang nangyari sa kapatid natin? Tapos sasabihin mong huminahon ako? Kuya, it's my fault. Don't worry. Ngiting wika ni Ali sa kanya at niyakap siya. Takot na takot naman sa kanila ang ibang students na nasa gilid. Tayo na. Wika ni Elmo at agad na silang umalis. Hindi naman napansin ng tatlo ang isang babaeng nakatayo hindi kalayuan sa kanila. At nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin sa kambal.
Darating din ang araw, naluluhod kayo sa akin at magmamakaawa. Pinapangako ko yun. Wika ng babae habang napakuyom ang kamao nito. Ano ba kasing ginawa mo doon? Bakit ka pa nadapa? Tanong sa kanya ni Elmo. Baka may nagtulak sa'yo at takot ka lang na sabihin sa amin. Kuya, wala nga. Isa pa nga, hindi naman ako magpapatalo sa mga kaklase ko eh. Maktol na wika ni Ali sa kanila. Panay kasi ang pagsunod niya sa crush. Hindi totoong sinasabi niya, kuya. Manahimik ka nga, Jay. Isusumbong talaga kita kay Tito Daddy. Napangiti si Jay dahil sa sinabi ni Ali sa kanya. Totoo naman talagang Tama na yan, awat ni Jason sa kambal niya. Ali, ayaw namin na magkagusto ka sa mga lalaki. Kunot noon na wika ni Jason sa kanya. Dadaan na muna sila sa bugbog namin. Dagdag nito. Kaya masamang tinignan ni Ali ang pinsan niya. Buti kong bugbog lang, wika ni Elmo habang nakikinig lang sa kanila si Elton. Nang matapos ang klase ay kagad silang pumunta sa bahay ni Hailey. Tinawagan kasi nito ang kanyang mga apo na doon na muna matutulog sa kanya. Lola! Sigaw ni Ali habang papalapit ito kay Hailey. Tuwang-tuwa naman ito habang mahigpit na niyakap ang apo niya. Bakit wala si Lolo dito, Lola? Nailing si Hailey dahil sa tanong ni Ali sa kanya. Hay nako, Ali. Kahit kailan talaga at pwede ba? Mami ang itawag mo sa akin. Paano pa ako makakahanap ng asawa niyan kung tinatawag mo na akong Lola? Ayoko. Gusto ko Lola. Mapang-asar na sagot ni Ali sa kanya. Mami, kumindat-kindat na wika ni Elmo sa kanya. Iling na napangiti si Hailey kay Elmo dahil alam niya na mahihilingin na naman ito sa kanya. Samantala, pinuntahan ni Migs ang anak niyang si Shira sa opisina nito. Dad, tumayo si Shira at nilapitan si Migs. Nasaan ang mga bata? Bakit wala sila sa bahay niyo? Tanong nito matapos sumalik si Shira sa pisngi nito. Bakit, Dad? May kailangan lang ako kay Elmo. Napakunot ang noon ni Shira dahil sa kanyang narinig mula sa kanyang ama. Ano na naman ang kalokohang itinuro mo sa anak ko, Dad? Napangiti si Migs dahil sa sinabi ni Shira sa kanya. Kapag hinahanap kasi ito ni Migs ay mahihilingin o hindi kaya ay tuturuan niya ito ng kalokohan. Ikaw naman anak, iling na wika ni Migs sa kanya. Puntahan mo na lang, nandun kila mommy. Magwawala na naman ang tita mo kapag nalaman niyang pumunta ako sa mami niyo. Bakit ba kasi hindi mo na lang siya iiwan? Nailing si Migs dahil sa sinabi ni Shira. Sa tingin mo papayag yun? Napakunot ang noon ni Shira dahil sa sagot ng kanyang ama sa kanya. So ibig sabihin, hindi mo talaga mahal ang Francine na yon. Noon nakala ko mahal mo siya, pero nang makita ko ulit ang mami niyo, ako nang bahala, Dad. Kiting wika ni Shira sa kanya, mabilis niya namang kinuha ang phone at tinawagan ang asawa niyang si Gian. Bakit wife? Sagot nito sa kabilang linya. Bakit bantagal mo? Yamot na tanong nito kay Gian. Dahil kanina pa niya inutusan na bumili ng cake. Malapit na ako. Bilisan mo kasi naghihintay na sa'yo si Daddy. Bakit daw? Ihatid mo muna siya sa bahay ni Mommy. What? Gulat na wika ni Mix matapos marinig ang sinabi ni Shira sa asawa nito. Bakit Dad? Hindi ba gusto mong pumunta doon? Ngiting tanong ni Shira sa kanya. Puro ka talaga kalokohan. Sa'yo talaga nagmana ang dalong anak mo. Bakit dalawa lang? Tatlo kaya? Naiiling na lang si Migs sa sagot ni Shira sa kanya. Nang dumating si Gian ay kaagad na ibinigay nito ang binili niyang cake kay Shira. Ngayon ka na ba pupunta doon, Dad? Tanong nito kay Migs. Huwag ka ngang maniwala dyan sa asawa mo. Alam mo namang nahihiya akong pumunta doon. Isa pa, magwawala na naman ang tita niyo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Dad, na ako nang bahala? Naku, Shira, kung ano man yung binabalak mo, wag mo nang ituloy. Sagot ni Migs sa kanya habang tumayo ito. Aalis ka na, Dad? Nagtatanong lang ako kung nasa na mga bata. Sige, Dad, sagot ni Gian kaya kagad na lumabas si Migs sa opisina nila. Kailan daw uuwi ang mga bata? Tanong niya kay Shira. Habang busy to sa cake na kinakain niya. Ewan, kibit-balikat na sagot nito sa kanya. Buntis ka na naman siguro. Natigilan si Shira at napatingin to kay Gian. Sira ka ba?
Bakit? Bakit mo nasabing buntis ako? Dahil lang takaw mo na naman. Ibig mo sabihin mataba na ako, ganon? Napangit na ako, ganon? Na hindi mo na ako gusto. Kasi may iba ka ng babae. Nailing si Gian dahil sa sinabi ni Shaira sa kanya. Ang tinatanong ko lang naman kung buntis ka. Kung saan-saan na tuloy nakarating ang usapan. Bakit? Totoo naman ah. Sige na nga, kung hindi ka buntis, edi buntisin kita. Namilog ang mga mata ni Shaira habang mabilis na lumapit si Gian sa kanya at agad siya nitong binuhat para mapaupo sa kandungan nito. Sigurado ka ba talaga na gusto mong mag-alaga ng baby ulit, Habi? Giting wika ni Shaira sa kanya. Agad naman tumango sa kanya si Gian. Napangiti si Shaira sa kanya at mabilis na hinalikan si Gian sa labi. Habang naghahalikan sila ay panay rin ang ginawa ni Shaira ang pagkiskis sa kanyang gitna. Sa gitna ni Gian, kahit na may pantalon na nakaharang sa kanilang kasalanan. Tumayo si Gian habang buhat niya pa rin si Shaira at tinungo ito ang pinto para ilak iyon. Matapos niya itong ilak ay pinasandal niya si Shaira sa pinto para ilak ito. Matapos niya itong ilak ay pinasandal niya si Shaira sa pinto habang buhat niya pa rin ito. Pinulupot naman ito ang dalawang binti niya sa bewang ni Gian habang binaba ni Gian ang kanyang zipper. You like it, wife? Tanong niya kay Shaira habang kita nito sa mukha ng kanyang asawa ang pagod. Tumango naman ito sa kanya at hinalikan ng kanyang labi. Gusto ko pa, ngiting wika ni Shaira sa kanya habang napangiti rin si Gian at muli na naman itong umatras abante. Ano to? Takang wika ni Francine matapos ilapag ni Shaira ang isang briefcase na may lamang pera sa harapan niya. Hindi mo ba nakikita at nagtatanong ka pa? Taas kilay na wika niya dito. Ang ibig kong sabihin kung para saan ang pera na to? Kapalit yan ang kalayaan ni Daddy mula sa'yo, sagot ni Shaira sa kanya kaya gulat na napatingin si Francine sa kanya. Bakit? Kulang pa ba yan? Sa tingin mo, kayang bilhin ng pera na yan ang pagmamahal ko sa ama mo, Shaira? Wala akong pakialam. Ayaw ko lang na masaktan ka. Siguro naman alam mo na una pa lang hindi ka na mahal ni Daddy. Ginamit ka lang niya para makalimutan si Mommy. At alam mo na mahal ni Daddy si Mommy. Agad na nasaktan si Francine dahil sa narinig niya mula kay Shaira. Alam mo bang balak din ni Daddy na iwan ka? Dapat pa nga magpasalamat ka sa akin dahil binabayaran kita. Kung si Daddy ang nakaharap mo, siguro basta ka nilang niyang hihiwalayan. Kung ako sa'yo, tanggapin mo na yung 10 milyon. Muling wika ni Shaira habang nakikita niya sa mukha ni Francine ang gulat. 10 milyon? Yes, siguro naman tama na yan. Tumango sa kanya si Francine. Alam ni Shaira na mukhang pera si Francine. Here. Inabot niya ditong isang folder, kaya agad itong tinignan ni Francine. Contract? Yes. Ayaw ko na sakit ng ulo. Gusto ko hindi ka na talaga babalik at magpapakita. Ngiting wika ni Shaira sa kanya. Agad namang pumirma si Francine at dali-daling kinuha ang pera. Dad, wika ni Shaira matapos siyang pumasok sa opisina ni Migs. Ate, nandito ka pala. Ngiting wika nito at mabilis na humalik kay Agatha. Kanina pa nga ako dito. Bakit? Nasaan bang asawa mo? Sinama ng asawa mo. Ganun ba ate? Hayaan mo na muna sila. Ngiting wika ni Shaira sa kanya. Teka nga lang, bakit mukhang good mood ka? Taka na tanong ni Agatha sa kanya. Wala naman ate, ngiting wika niya. Sign this document, Dad. Wika niya habang inabot kay Mix ang isang folder. Bakit? Ano ba to anak? Tanong ni Migs habang kinuha ito. Huwag mo nang basahin, Dad. Pirmahan mo na lang. Wika niya habang inabot ang ballpen. Sinunod naman ni Migs ang sinabi ni Shaira sa kanya at matapos tong pirmahan ay binigay niya kaagad ito kay Shaira. May problema ba? Tanong niya nang mapasim problemado si Agatha. Si tita kasi, bigla na lang nawala. Huwag na niya siyang hanapin dahil hindi na yun babalik. Napakunot ang noon ni Agatha dahil sa narinig niya mula kay Shaira. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Shaira sa kanya at kaagad na silang tinalikuran nito. Sumunod sa kanya si Agatha dahil ramdam ni Agatha na may ginawa na naman ang kapatid niya, kaya biglang nawala ang tita Francine niya. Shaira, tawag niya rito kaya huminto si Shaira.
Bakit ate? May ginawa ka ba? Tumango ito sa kanya. Ano na naman bang kalokohan ang ginawa mo? Ito, pinakita niya kay Agatha ang folder na hawak niya. Napasinghap naman si Agatha matapos niya itong basahin. Nahihibang ka na ba? Mabilis na umiling si Shaira sa kanya. Alam ba yan ni Mommy at Daddy? Hindi, baliwala na sagot niya. Paano na si Tita Francine? Alam mo, malalagot ka talaga kay Daddy. Wala na nga si Francine, pinaalis ko na siya. Anong ibig mo sabihin? Binayaran ko siya, kapalit ng kalayaan ni Daddy, kaya yun, ang bilis niyang umalis. Hindi makapaniwala si Agatha dahil sa narinig niya mula kay Shaira. Huwag kang ngang magsalita ng ganyan. Alam ko na hindi yan basta-basta pumapayag. 10 milyon. Namilog ang mga mata ni Agatha dahil sa sinabi ni Shaira sa kanya. Kilala mo siya ate, mukha siyang pera, ngiting wika niya. Ikaw nang bahala sa gown ni Mommy, naayos ko na rin ang venue. Seryoso ka ba talaga? Hindi ako nagbibiro. Mom, wika ni Shaira nang makarating ito sa bahay ng kanyang ina. Nasa taas sa mga bata, wika nito matapos siyang salubungin ni Hailey. Ayaw mo na yata silang pauwiin? Natawa si Hailey dahil sa sinabi ni Shaira sa kanya. Alam mo bang ginawa ng ate mo? Dahil hindi ko pinauwi ang mga pamangkin mo? Hinakot niya lahat ng gamit nila. Tuwang wika ni Hailey. At tingin mo naman mom, gagawin ko rin yon. Alam kong hindi, pero ang asawa mo, Mommy! Napahalakak si Hailey dahil sa itsura ni Shaira. Pirmahan mo na to, wika niya matapos niyang iabot ang folder kay Hailey. Agad namang pumirma si Hailey dahil ganito lagi ang ginagawa ni Shaira kapag kailangan niya ng sign ng kanyang ina. Matapos tong binalik ni Hailey sa kanya ay malawak siyang napangiti at nagpaalam dito. Hindi mo ba pupuntahan ng mga bata? Hindi na muna ma'am, uwi naman sila mamaya. Isa pa, kailangan ko pa itong tapusin, wika ni Shaira sa kanya habang nagmamadali na umalis. Nasa na si Mommy ate? Tanong niya kay Agatha habang kita sa mga mata ni Agatha ang kaba. Tapos na siyang magbihis at kanina niya pa ako tinatanong kung bakit siya nagsusuot ng gown. Mommy, look! Tiliniwika ni Ali kaya napatingin sila dito. Malawak naman silang napangiti habang papalapit ito sa kanila. Dalagang-dalaga na talaga ang baby natin, Shaira. Ngiting wika ni Agatha. Oo, pero bawal pang mag-boyfriend. Hindi napigilan ni Agatha ang matawa dahil sa kanyang narinig. Gusto mo bang maging katulad mo siya? Hindi, pero masyado pa siyang bata. Bakit pa kasi hindi ka naganak ng babae? Lalong natawa si Agatha sa sinabi sa kanya ni Shaira. Love, nilingon ni Agatha si Riva habang papalapit ito sa kanila. Tito Daddy, mahigpit na yumakap si Ali kay Riva habang may malawak na ngiti si Riva. Ang ganda naman ng prinsesa namin. Siyempre, mana sa inyo, ngiting sagot ni Ali. Bakit ka nandito? Nasaan si Daddy? Pinapunta ako ni Gian dito dahil kanina pa nagtatanong si Daddy sa amin. Nasaan na ba si Mommy? Nasa loob pa. Bilisan niya na kaya. Maghintay ka nga. Ikaw yata tong excited eh. Ikaw ba ang ikakasal? Mommy, wag mo namang awayan si Tito Daddy. Wika ni Ali kaya inirapan siya, Riva. Malawak namang napangiti si Riva sa kanya. Hindi na talaga tatalab yung kasungitan mo sa akin dahil marami na akong kakampi. Che! Lalong natawa si Riva dahil sa itsura ni Shaira. Bakit ba ganitong itsura ko? Para naman akong ikakasal. Taka na tanong ni Hailey kay Agatha at Shaira. Ako nga rin po Lola, ikakasal. Hindi ka pa pwedeng ikasal, wika ni Hailey kay Ali. Mom, tingnan mo naman ang mga suot namin. Hindi lang naman ikaw ang nakagaon, wika ni Shaira sa kanya habang kabadot hindi makatingin si Agatha sa kanyang ina. Tayo na nga mommy, wika ni Shaira tinawakan ng braso ni Hailey. Nang makarating sila sa simbahan, ay muling napatingin si Hailey sa dalawa niyang anak. Anong meron dito? Agad na tiningnan ni Agatha si Shaira. Malalaman mo lang kung bababa ka, sagot ni Shaira sa kanya at nauna na itong bumaba. Lumapit naman sa kanila ang kanilang mga bodyguard. Nang bumukas ang pinto ng simbahan, ay tulalang napatingin si Hailey sa paligid.
pati na rin sa lalaking nasa unahan. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya habang nilingon si Shaira. Ikakasal kayo ni Daddy ngayon sa ayaw at sa gusto niyo. At ito ang patunay na kasal na kayo. Napasinghap si Hailey habang napatingin sa hawak ni Shaira na marriage contract. Walang nagawa si Nix at Hailey dahil sa ginawa ng anak nilang si Shaira. Tuwang-tuwa naman ang mga to sa muling pagsasama ng kanilang mga magulang. Saan ka na naman pupunta? Kunot noon na tanong ni Elton sa kakambal niyang si Elmo. Doon lang, turo nito sa kabila habang hawak nitong susi ng kanyang sports car. Doon tapos gagamit ka ng kotse? Gusto mo bang isumbong kita kay Daddy? Ito naman, pwede bang huwag kang maingay? Doon lang naman ako, titignan ko lang kung anong meron doon. Napatingin si Elton sa kabilang gusaling tinuro ni Elmo sa kanya. Samahan na kita, nailing si Elmo sa kanya. Bahala ka. Baliwala na wika nito habang sumunod si Elton sa kanya. Habang nasa likuran siya ni Elmo, ay biglang tumunog ang kanyang phone kaya kagad nitong tinignan. Sorry, natigilan siya at napatingin sa babaeng nasa harapan niya. Bulag ka ba? O baka naman tanga ka? Nang marinig ni Elmo si Elton ay kagad siyang bumalik. Hey, anong meron? Tanong niya sa kanyang kakambal. Alam niya na mainitin talaga ang ulo ni Elton. Pasensya ka na, hindi ko naman sinasadya. Isa pa, ikaw nga itong bumangga sa... Gulat na napatitig ang babae kay Elton nang sampalin niya ito sa pisngi. Huwag mong ibahid sa akin ang katangahan mo, galit na wika niya. Napakuyom naman ang kamao ng babae habang nakatingin kay Elton at Elmo na papalayo. Maghintay ka lang dahil pahihirapan din kita. Wika nito habang pinunasan ng mga luha sa kanyang pisngi. Pati ba naman babae? Wika ni Elmo sa kanya matapos silang makasakay sa sakyan ni Elmo. Wala akong pakialam. Alam mo para ka talagang bakla. Bakla ka ba? Masamang tinignan ni Elton si Elmo dahil sa sinabi nito sa kanya. Saan niyo balak pumunta, kuya? Gulat silang napalingon nang marinig ang boses ni Jai. Ano ginagawa niyo dito? Kunot noon na tanong ni Elmo sa kanila. Nakita namin kayo, kaya sasama kami. Pwede ba? Huwag na kayong sumama. Panggulo lang naman kayo. Sige, kung ayaw mo kaming isama, tatawagin namin si Daddy Gian. Napakamot si Elmo sa ulo niya dahil sa sinabi ni Jason sa kanya. Isama mo na sila, wika ni Elton. Saan naman sila sasakay? Sa car ko, malawak nang ngumiti si Jay habang pinakita ang susi ng kanyang kotse. Bilisan niyo na, dahil baka si Ali ang makaabot sa atin dito, wika ni Elton. Habang bumaba siya sa kotse ni Elmo. Shit! Malakas na mura ni Elton habang napahalakak si Elmo. Ang ganda naman ng lugar na ito, kuya. Shut up! Inis na wika ni Elton kay Jay. Bakit mo ba kami dinala dito? Tanong ni Elton sa kakambal niya. Bakit? Maganda naman dito ah. At pwede ba maghintay lang kayo? Dahil mamaya maghuhubad ng mga yan. Ngiting wika ni Elmo habang umupo ito sa upuan. Tuwang-tuwa naman ang dalawang pinsan niya habang nakatingin sa mga babaeng sumasayaw. Tumayo si Elton dahil hindi niya nagustuhan ang pinapanood nila. Lumabas siya sa bar at naupo sa gilid ng kanilang kotse. Napakunot ang kanyang noo nang makitang isang babaeng nasa harapan ng kanilang sasakyan. Naalala niya na ito ang babae na bumangga sa kanya kanina. Nang umalis ang babae, ay agad niya itong sinundan dahil pakaramdam niya ay sinusundan sila nito. Tumigil si Elton nang makita na huminto ang babae at may nilapitan to. Nagtago siya sa gilid at pinakinggan ang usapan nila. Mommy, bakit po ba kayo nandito? Narinig niya na wika ng babae, habang napakunot ang noon niya nang makitang itsura ng babae. Pupuntahan ko ang daddy mo. Mommy, hindi ba sinabi ko na sa inyo na ako nang magdadala kay daddy sa inyo? Ayoko, gusto kong akong maghanap sa kanya. Dahil sinungaling ka. Puro ka nalang pangako. Mommy, alam mo namang mahirap talagang lapitan si Daddy Gian. Lalong napakunot ang noon ni Elton dahil sa pangalang narinig niya. Bakit mahirap? Huwag mong sabihin na natatakot ka sa Shaira na yon. Shit, napalingon ang babae at ang kasama niya nang marinig nilang pangmumura ni Elton. Bakit niyo kilala ang pamilya ko? At bakit mo tinawag na daddy ang daddy ko? Galit na tanong ni Elton sa kanya. Dahil ang ama mo ay ama ko rin.
Malakas na sigaw niya, kaya gulat na napatingin si Elton sa kanya. Napangiti si Elton habang naiiling ito sa kanya. Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Hindi sinungaling ang anak ko. Napalingin si Elton sa babaeng katabi ng babae na sa tingin niya ay kaidaran niya lang. Manahimik ka. Alam kong nagsisinungaling ka lang. Napangiti ang babae kaharap niya dahil sa sinabi ni Elton sa kanya. Gusto mo bang patunayan ko sa'yo? Ngising wika nito. Subukan mo sirain ang pamilya ko. Sisiguraduhin kong mawawala kayo sa mundong ito. Galit na wika ni Elton sa kanila at agad silang tinalikuran. Hey, saan ka ba nanggaling? Tanong sa kanya ni Elmo. Hindi sumagot si Elton sa kanya at basta na lang itong pumasok sa kotse. Saan kayo galing? Tanong ni Shira sa kanila kaya gulat silang napatingin sa kanilang ina. Mommy, nandito ka pala? Ngiting wika ni Elmo sa kanya habang napalunok si Elton at Elmo sa kanilang laway. Alam kasi nila na kapag tinatanong sila ng mommy nila kung saan sila galing ay galit na ito. Habi! Malakas na sigaw nito at kaagad na lumapit si Gian sa kanila na may hawak na pamalo. Kompleto ba sila? Tanong ni Agatha kaya napalingon sila. Kasama pa rin kasi nila ang dalawang kambal. Mommy, bakit ka nandito? Tanong ni Jason sa ina niyang si Agatha. Hindi ba dapat ako ang magtatanong sa inyo niyan? Riva! Sigaw ni Agatha kaya mabilis na nagtakbuhan ng dalawa. Mommy, wala naman po kong kasalanan. Dinala ko lang naman sila sa lugar na pinagdalan sa akin ni Lolo. Wika ni Elmo. Anong lugar? Napapitlag silang dalawa dahil sa paghampas ni Agatha sa pamalo na hawak niya sa kama. Malakas na napahalakak si Ali dahil sa itsura ng mga kuya niya. Hindi niyo kasi ako sinama eh. Natatawang wika ni Ali. Sige na, lumapit na kayo sa... Hindi natapos ni Shira ang sasabihin niya nang mabilis din na tumakbo ang dalawang anak niya. Kita mo na, mana nga talaga sa'yo. Ang bilis tumakbo. Iling na wika ni Shira habang malawak nang umiti si Gian sa kanya at mahigpit siyang niyakap. I love you, sambit ni Gian. Ew! Irap na wika ni Ali habang sumunod to sa Mommy Agatha. I love you too, Gian, sagot ni Shira at mabilis na hinalikan si Gian.